Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay muling pinagpala ng Diyos sa pakinig natin ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po nagpapasalamat kami sa patuloy na pagkalinga mo sa amin at sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng iyong mga mensahe. Sa pakinig po namin ngayon, humihingi po kami ng lahat ng karunungan at pangunawa, Panginoon. Pagpalain mo po kami. Nagpapasalamat kami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang araw po muli sa ating lahat. Sa panahon po ngayon na patuloy nating naranasan ang paghihirap dahil sa coronavirus at patuloy na hinaharap natin ang panganib sa araw-araw, makakapagtanong po tayo, kanino po tayo pwedeng magtiwala? Kanino natin pwedeng pagkatiwala ang buhay natin at ang buhay ng ating mga mahal? Sino ang mapupuntahan natin? Sino ang lubos nating mapagkakatiwalaan? Sa mensahe sa atin ng Diyos ngayon, matutunan natin ang tungkol po sa pagbibigay ng pagtitiwala. Ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa lubos na pagtitiwala? Una po, ang lubos na pagtitiwala ay hindi para kanino man. Sa Jeremiah chapter 17 verse 5 sabi po sa atin, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. At sa English version po, sabi po, this is what the Lord says, cursed is the man who trusts in man. Ang pinakamalaking kamalian po na magagawa natin ay ibigay natin ang lubos na pagtitiwala sa tao. Una, sa sarili natin. Kapag nakikita po natin ang mga kakayahan natin, ang mga kakayahan nating makagawa ng anumang bagay at mga karunungan natin, bumibilib tayo sa sarili natin. At kadalasan nasasabi natin, kaya ko ito o kaya kong gawin iyon. Nasabi po ng Bible scholar, the great hindrance to all true wisdom is the thought that we have already attained it. Kadalasan, inaakala po ng tao na nasa kanya na ang karunungan para magpatuloy ang buhay. Pero ang totoo, ang magtiwala sa sarili ay kamangmangan. Minsan kapag nakikita natin o nakakilala tayo na may kakaibang kakayahan o kapangyarihan, yun ang lubos nating pinagkakatiwalaan. Halimbawa po, isa sa mga lubos na pinagkakatiwalaan ng mga tao ay ang mga well, pagdating po sa ating mga sakit, dapat talaga natin pagkatiwalaan ng mga doktor. Pero may mga taong hindi lang yung sakit ang pinagkakatiwala nila sa doktor. Mismo ang buhay po nila. Na parang ang doktor talaga ang may hawak sa kanilang buhay. Pero nakikita din naman natin, maski ang mga doktor ay nagkakasakit din. At siguro nabalitaan niyo na rin na meron ding doktor na namatay dahil po sa COVID. Siguro dapat nating talaga pagkatiwalaan ng mga doktor. Na kung ano ang sasabihin nila sa atin tungkol sa ating mga sakit at kung anong dapat gawin natin ayon sa kanila, talagang susundin natin ito. At magpapasalamat tayo sa Diyos na may mga matatalino, masisipag at mga pagmahal sa kapwa ng mga doktor. Gayun din, lalo na ang mga frontliners ngayon na talagang araw-araw hinaharap nila ang panganib na dala ng virus nito. At ngayon, magpapasalamat din tayo sa doktor, sa Diyos dahil sa mga doktor na tumutulong upang malunasan ang mga naranasan nating karamdaman. Pero dapat ang pag-asa natin para mabuhay ay hindi natin ilagak sa kanila. Na hindi dapat umasa na bubuhayin ka ng doktor. Dahil hindi sila ang tunay na may hawak ng buhay natin. Meron din namang mga tao na sa gobyerno na lubos na pinagkakatiwala ang buhay nila. Na sa panahong hindi nakakapagtrabaho, lubos nang maasa sa ibibigay ng pamahalaan. Kapag hindi nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, ay parang mamamatay na. Meron mga tao na halos sambahin ang mga namumuno. Sabi po sa Biblia, dapat nating igalang at sundin ang mga namamahala sa ating ang pamahalaan. At dapat din natin silang ipanalangin. Pero hindi sinasabi na ibigay natin sa kanila ang lubos na pagtitiwala. Na ang tingin mo ay sila ang bubuhay sa iyo. Sabi po sa aklat ng Awit chapter 146, verse 3, sa mga panguloy huwag kang manghawak, kahit sa kaninong di makapagliligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa labo, kahit anong plano nila di natatapos. Bagamat kailangan nating magtiwala sa tao from time to time, pero pagdating sa pinakamahalagang bagay sa ating buhay, hindi natin may aasa ang mga ito sa tao. Dahil sa bandang huli, tayo ay madi-disappoint lang. Kasi kahit ang may pinakamabuting puso o ang pinakamabuting tao ay hindi talaga natin maaasahan palagi. No?
Kaya nga, sinasabi sa atin ng Diyos, sa sitwasyon natin ngayon, hindi natin pwedeng ilagak ang lubos ng pagtitiwala kanino man. Pangalawa po, sabi sa atin, ang lubos na pagtitiwala ay hindi natin pwedeng ilagak o ibigay sa kayamanan. Sa Kawikaan chapter 11 verse 7, ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umaasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Marami nagtitiwala sa kayamanan o pera. Kasi pag may pera, nabibili mo yung gusto mo at anumang pangailangan mo. Kapag may pera, magagawa mo ang gusto mong gawin. Kaya nga may kasabihang, money makes the world go round. Umiikot daw ang mundo, ibig sabihin nangyayari ang lahat sa mundo dahil sa pera. Sabi ng iba, money is power. Kapag may pera ka, mapapasunod mo ang lahat ng tao. Kaya nga sabi sa Aklatang Awit, chapter 73, verse 9, Diyos mang nasa langit ay tinutungayan. Labis kong mag-utos sa mga nilalang. Kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos. Anumang sabihin, paniwalang lubos. No? Sa Biblia, mabasa po natin ang tungkol sa isang hangal na mayaman. Kung saan umani siya ng sagana. At sabi niya sa kanyang sarili, napakandami ng ani ko, saan ko ilalagay ito? Alam ko na. Gigibain ko ang luma kong kamaling. Magpapatayo ako ng bago. At doon ko iimbak ang mga bago kong ani. At talagang sapat na ito para ako'y mabuhay. Pero sabi niya, wala na akong gagawin. Hindi kumain, magpahinga at uminom at magpakasama. Pero sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito, babawi na ang iyong buhay. Kaya nga, marami po ang nagtitiwala sa pera dahil kasi sa pera, nawawala yung mga hirap sa buhay. Nakabili ng mga gustong damit at gustong pagkain. Nagkakaroon ng maayos na tirahan at nakaiwas sa mga pananakit ng ibang tao. At marami pa pong iba. At dito, sa mga ito, nalilinlang ang marami. Dahil ang totoo, bagamat marami ang mapapasa atin dahil sa pera, wala talaga itong ginagarantiyahan. No? Kasi pwedeng sa isang iglap, mawala po itong lahat. At higit sa lahat, hindi po natin madadala ang anumang kayamanan natin sa ating gabi. Pagpasalamat po tayo sa Diyos kung tayo nagkakaroon ng pera. At alalahanin natin na hindi pera ang Diyos, kung hindi ito ay binigay ng Diyos. Yun din po, ang lubos na pagtitiwala ay hindi natin dapat ilagak kanino man. Ang lubos na pagtitiwala ay hindi natin dapat ilagak sa kayamanan. Pangatlo, ang lubos na pagtitiwala ay hindi natin dapat ilagak sa anumang Diyos-Diyos. Ano po? Sabi po sa Aklat ng Isaiah chapter 44 mula verse 9, walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto. Walang kapuluhan. Ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila ay mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sa sambahin. Verse 11, tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila ay matatakot at mapapahiya. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Ang pinaka-kinamumuhian ng Diyos ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang paggawa at pagsamba ng mga rebulto, ng mga anyo o mga larawan. Akala po ng iba, ang katuroang ito ay katuroan lamang ng mga born-again churches. No? Akala nila, kaya walang poon o walang rebulto sa mga simbahan ng born-again churches kasi ito yung gusto nila talaga ituro. Pero sa totoo po, hindi ito basta katuroan lamang ng mga born-again churches. Ito po ang itinuturo ng Diyos. Kaya nga po, mababasa natin sa Exodus chapter 20, kasama po ito sa 10 utos. Sinabi po sa Genesis, sa Exodus chapter 20, mula verse 1, at sinalitaan ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Verse 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, na nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapaniguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Sa mga hindi po palagi nakakapagbasa ng Biblia, sa mga hindi po palagi nakakapag-aral ng Biblia, maaari pong i-research nyo o search nyo sa internet ang tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at makikita nyo po, malalaman nyo na ito talaga ang lubos na pinamumuhian ng Diyos. Dito talaga siya napupuot. Kaya nga po, maraming pagkakataon sa buhay ng mga Israelita
na sila hinatulan ng Diyos ng kamatayan. Nagpadala ang Diyos sa kanila ng mga salot, ng mga peste, at ng mga mapamumuksang sakit dahil sa pagsamba nila sa Diyos. Isang halimbawa po, kung saan pinangunahan ni Moses ang mga Israelita palabas sa Egypt. Nung magtagal na po siya sa ibabaw ng mundo, nainip na po ang mga Israelita, kaya gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Kinuha nila yung mga ginto ng mga tao at humugis sila ng isang guyang ginto. At sinabi nila, ito ang Diyos na naglabas sa atin sa Egypt. Tama po yung sinabi nila, may Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt. Ang mali po doon, gumawa sila ng representasyon ng Diyos na yun. Kaya nga po nagalit ang Diyos sa kanila at marami ang namatay sa kanila noong panahon yun. Sabi po sa Biblia, mapapahiya lamang ang mga taong umaasa at sumasamba sa mga ribulto o namang larawan na sinasabi nila, yun ang Diyos nila. Bakit po mapapahiya? Mismo ang Biblia na rin po nagsabi sa awit 115, mula po sa verse 3, ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pila at ginto at nagawa lamang ng tao. Verse 5, may bibig sila ngunit hindi nakapagsasalita. May mga mata ngunit hindi nakakakita. Verse 6, may mga tenga ngunit hindi nakakarinig. May ilong ngunit hindi nakakaamoy. Verse 7, may mga kamay ngunit hindi nakakahawak. May mga paa ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ang 10 salot po na pinadala ng Diyos sa Egypt para makalaya doon ang bansang Israel ay 10 salot na tinatapatan ang 10 Diyos-Diyosan ng mga Egyptian. Pinakita ng Diyos na walang magagawa sa kanila ang mga Diyos nila. Kaya nga po sa atin, hindi natin maihalin tulad ng Diyos sa anumang larawan. Ayaw po ng Diyos na napupot ang Diyos sa ganitong gawa. Kapag may sasabihin ka o pagkakatiwala sa Diyos, sabi ng Diyos, pwede ka nang dumalekta sa Kanya. Hindi mo na kailangan ng anumang representasyon o sino mang representative. Sa mga nangyayari po sa atin ngayon dahil sa coronavirus, maaaring maghanap tayo ng maasahan o mapagkakatiwalaan natin ng buhay natin. Ang sabi sa atin ng Diyos, hindi ang tao, hindi ang kayamanan, hindi lalo na ang mga ribulto, larawan o anumang Diyos-Diyosan. Makinig tayo sa mga kinaukulan, sundin natin ang payo ng mga eksperto at mga doktor, pero sa Diyos lang natin ibibigay ang lubos na pagtitiwala. At huwag na nating tangkaing umasa pa at magtiwala sa mga ribulto o sa anumang larawan dahil napupot po ang Diyos doon. Talikuran na po natin ang nakingis nating pagsamba at pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. At ituon natin ang lubos ang pagtitiwala sa tunay na Diyos. Sabi po sa Awit, chapter 28, mula verse 6, purihin kayo, Panginoon, dahil pinakinggan niyo ang aking pagsusumamo. Kayo ang nagpapalakas at nag-iingat sa akin. Nagtitiwala ako sa inyo ng buong puso. Tinutulungan niyo ako. Verse 8, kaya Panginoon, ang kalakasan ng iyong mamamayan. Kayo, Panginoon, ang kalakasan ng iyong mamamayan. Iniingatan niyo ang kanyang hinirang. Kung natutunan na natin ang Diyos ang may total control sa lahat ng bagay. At dahil siya ang may total control sa lahat ng bagay, siya ang dapat nating lubos na pagkatiwalaan. Kapag nakikita natin na yung pinagkakatiwalaan natin ay hindi natin talaga maasahan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil meron tayong Diyos na talagang dapat nating pagkatiwalaan. At sabi po sa atin sa aklat ng 1 Pedro, chapter 5, verse 7, ipagkatiwala natin sa Kanya lahat ng ating alalahanin sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Ang pagtitiwala natin sa Diyos ay magdudulot sa atin ng kapayapaan. Ang pagtitiwala natin sa Diyos ay magdudulot sa atin ng buhay. Huwag nating ilagak ang tiwala kanino man, hindi sa Diyos lamang na tunay nating maasahan. Pagpalain po tayo ng Diyos na lalo niyang palakasin ang pagtitiwala natin sa Kanya. At alam natin, hindi po tayo mabibigo. Sa inyo po lahat ng pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Kristo at ang kakiisa ng Diyos Ama at ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagkiisa ng Espiritu Santo. Pagpalain tayong lahat. Magandang araw po muli sa inyo.